Nung time na dumalo ka sa isang gathering, family gathering man yan, reunion, kung ano man, napansin ba nila ang iyong pangangatawan? Na tumaba ka? Or pumayat ka yata? Mga ganon. Anong naramdaman mo? At anong ginawa mo? May hugot na malalim. May hugot na mababaw. May hugot na may kabuluhan. May hugot na patuloy na pinag-uusapan. Ano man ang iyong hugot, ilahad na yan sa Hugot Radio. Kasama si DJ Ron. This is Hugot Radio on FEBC Radio. Care 104.3 The Way FM. Kamusta ka, Hugs? Wow! Panibagong taon na. Happy New Year! Thank you for tuning in sa Hugot Radio for the past year and syempre, hopefully hanggang sa mga susunod na taon pa. This might be a new year pero alam natin na our God is still the same. God who will remain faithful sa kanyang mga anak. So ikaw, Hugs, kamusta ang welcome o pag-welcome mo sa New Year? May pa-fireworks ba? May pagpapaingay ba ng kaldero? O simpleng Noche Buena lang with the family? Teka, speaking of Noche Buena pala, ng holidays, may nag-trending sa social media about how or kung paano makipagkamustahan ang mga Pilipino tuwing may get-together or special events sa kanilang pamilya. Ang sagot? Nako, makaka-relate ka nito. Body shaming daw. Dalawa sa mga Pinay celebrities ang nag-tweet tungkol sa issue na to. Isa na rito si Janela Salvador. Ang laman ng kanyang tweet, Filipinos are the worst body shamers. Let me enjoy my Christmas pudding in peace. Happy holidays to you too. This is in response sa sunod-sunod na hindi magandang comments ng mga Pilipino on her recent photos after ng kanyang pregnancy with her boyfriend, Marcus Patterson. Matapos ang issue na to, naglabas din ng opinion si Angel Locsin sa Twitter. Ang sabi ni Angel, "Can we discontinue this toxic Filipino trait na tuwing magkikita-kita ang hilig magkomento tungkol sa physical looks ng iba tulad ng, uy, tumaba ka. It's not okay. First of all, it's rude. Second, it might trigger some people na may eating disorder." Okay? Pahabol pa nga ni Angel, ang nakasanayang tradition daw na ito ay quote-unquote maling-mali. Kung matatandaan mo, si Angel ay naging victim din last year ng body shaming. May nakakuha kasi sa kanyang picture habang nasa relief operation si Angel in which sa litratong iyon ay malaki ang pagbabago sa katawan niya. May mga nag-side comments pa nga na, ay, yung dating Darna, dambuhala na. And other harsh opinions na foul naman talaga. Ang daming words ng mga Pilipino para sa mataba, di ba? Pwedeng dambo, pwedeng chubby, napabayaan sa kusina, healthy, malusog, o simply saying, ang taba mo na. Pero hindi lang matataba ang nakaka-experience ng body shaming. Lalo na kapag nagsasama-sama ang mga pamilya. Hindi rin ligtas yung mapapayat. Nandyan yung isang ubo ka na lang. Mukha kang kawayan. Walis ting-ting, tapos minsan tatanungin ka pa, hindi ka ba pinapakain ng tama? And so on and so forth. Kapag mataba ka, may masasabi sa'yo. Kapag payat ka naman, may mapapansin pa rin sa'yo. So saan ka na ba talaga lulugar? Di ba? Kaya ito yung dahilan kung bakit kapag may family gatherings, may mga naka-loose na t-shirt o kaya naka-sweatshirt or magsusuot ng itim kasi gustong itago ang taba at makatago rin sa mga sasabihin ng kapamilya. Ngayon, ito ang tanong. Tama ba o mali na i-continue ang ganitong klaseng tradisyon lalo na sa tuwing nagkikita-kita sa holidays? Well, hati kasi ang opinyon ng madlang people sa issue na to. Sabi naman ng iba, ang connotation or meaning daw ng mataba sa Pilipinas ay maganda naman. Kapag nasabihan ka raw ng, uy, tumaba ka, dapat matuwa ka. Kasi that only means na maganda ang lagay mo sa buhay.
nare-reflect sa'yo yun. Yung pagiging chubby o healthy mo. Hindi ka nagkukulang sa needs mo. May nakita naman ako sa comment section na hindi agree dito. Yung nag-comment, sa Amerika na sila ngayon nakatira ng pamilya niya. Hindi raw maintindihan ng mama niya kung bakit ang daming na-offend sa kanya kapag may say siya sa physical characteristics ng iba. Kaya inexplain naman niya ito ni Valerie sa mama niya na hindi yun appropriate sa culture sa Amerika. Para sa mga tao roon, napaka-rude, kumbaga, na punahin ang pagiging mataba ng iba. Pero wala hindi na maalis doon sa sistema ng mama niya. Dahil nga, kinalakihan na. Sabi nga, di ba, old habits die hard. Kasi naman, imagine, maghahanda ka, magpapaganda, isusuot mo yung bagong damit or sapatos na binili mo. Kumbaga, you put on your best face at excited ka na makita yung mga relatives mo na hindi mo nakausap for some time. Tapos, sasalubungin ka lang ng tanong na, "Uy, tumaba ka ata?" Or, "Anong nangyari sa'yo? Ang payat mo na masyado." Okay lang ba yan sa'yo? Ano kaya mafe-feel mo? So, Hugs, Karians, anong team ka ba? Team agree na okay lang ang ganitong klaseng comments sa family gatherings? Or team disagree ka? Well, para sa akin, kabilang ako sa team disagree. Lalo na kung yung comment mo towards the other person ay ginawa mo sa harap ng buong pamilya. DJ Ron, paano naman po kung hindi naman talaga masama yung intention nung nagsabi? Nakadepende naman po yun sa intonation, di ba? Sige, ganito. Check natin itong story ni Megan. Sa loob ng 6 na taon, siya ay nakikipaglaban sa anorexia o yung abnormal condition in which pakiramdam mo o ang tingin mo sa sarili mo sa salamin, napakataba mo. Kahit na in reality, hindi naman. Kaya ang ending, magpapapayat ka ng magpapapayat to the point na sobrang skinny mo na. Okay? Naalala ko yung isang sikat na singer, si Karen Carpenter ng The Carpenters, kapatid ni Richard Carpenter. Yung nagpasikat ng mga kantang Close to You, Yesterday Once More, Top of the World, Superstar, We've Only Just Begun, Rainy Days and Mondays, I Won't Last a Day Without You, I Have You, diba? Please Mr. Postman. Ang dami kong alam na kanta niyan kasi meron akong tape niyan Only Yesterday, diba? Solitaire, For All We Know, Jambalaya, and so on and so forth. Ang dami. Ganun ang condition niya noon. Naalala ko kasi kinuwento sa akin ng kapatid ko. Alam ko namatay siya 1983, I was 2 years old. So, 2 years old pa lang ako, hindi ko na siya masyado talagang nakilala. Nakilala ko na lang siya nung medyo may isip na ako kasi meron kami nung records noon. Meron kaming plaka, meron kaming tape. Diba? So, uso yan noon. So, ganun ang klase ng sakit, yung anorexia. So kaya ang ending nun, sabi ko nga, magpapapayat to the point na talagang para ka ng payatot, di ba? So ito yung interesting na tanong. Alam mo ba kung saan nagsimula or kung ano ang naging cause ng pagkakaroon nitong si Megan ng anorexia? Katulad din naman yung ni Karen Carpenter. Ito po ay pinag-uusapan natin ngayon ha. Ang pinagsimula ng cause ng pagkakaroon niya ng anorexia ay yung simpleng remark ng kanyang close friend sa kanyang pangangatawan. Ang sabi ng kaibigan niya, itong kay Megan, "I finally got the abs I've always wanted. And look at you, with all that belly fat." Di ba? Parang, dami mong bilbil. So ito yung close friend niya nagsabi sa kanya, meaning nag-aasaran lang naman talaga sila. Nagjo-joke kasi nga malapit sila sa isa't isa. And siguro, most probably, hindi naman talaga masama ang intention ng friend kay Megan. Pero umabot pa rin sa hindi maganda ang comment na sinabi nito. Yung mga sinabi ng kaibigan niya ang naging trigger para maging anorexic itong si Megan. So from this, we can see na no matter the intonation or the motivation
sa pag-check out sa katawan ng iba, pwede pa rin mag-cause ito ng harm. Dahil iba-iba ang personality at pagtanggap ng tao. Pwedeng yung sinabihan mo, wala lang sa kanya, okay? Wala lang sa kanya ang kahit na anong remark mo. Kasi secure. Secure siya sa kung anong tingin niya sa kanyang sarili. Pero pwede rin naman na yung makakausap mo, naku, binabattle na pala niya ang insecurity dahil sa tuwing tumitingin siya sa iba, all she sees and all she does is comparing herself. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? Sa Proverbs 18 verse 21, the tongue has the power of life and death. Imagine, napaka-powerful po ang bawat salitang manggagaling sa bibig natin. Pwedeng makapag-build ito or pwede ring makapag-destroy. Lalo na sa family gatherings. Kadalasan, diyan nagtitipon-tipon yung mga accomplished na sa buhay. May magandang trabaho, o sobrang sexy, o maganda yung pangangatawan, maganda, gwapo. Kumbaga, halo-halo na talaga. At ikaw naman, hindi naman lahat ng tao sa gathering na yan ka-close mo. Ganon din naman sila, di ba? Hindi naman sila close sa'yo. Hindi nila alam ang personality mo. Lalo na ang buhay mo. Ang alam lang nila, ikaw si ganito, anak ni ganyan. Okay? And then, in a snap, bigla na lang silang magbibigay ng remarks sa'yo. Tapos ang kadalasang kasunod, tatawa. Yung buong pamilya. Dahil sa remark na yon. Parang maling-mali naman talaga, di ba? Yung supposed na icebreaker, nagiging cause para maging laughing stock yung tao, pagtatawanan. Ito pa ang iba sa mga dahilan. Kaya hindi para sa akin okay. Hindi dapat ini-encourage ang ganitong practice. Ready ka? Ikaw ba? Bago tayo mag-proceed dito. Nasabihan ka naman minsan at napunabang iyong katawan nung time na dumalo ka sa isang gathering, family gathering man yan, reunion, kung ano man, napansin ba nila ang iyong pangangatawan? Na tumaba ka? Or pumayat ka yata? Mga ganon. Anong naramdaman mo? At anong ginawa mo? Or nagawa mo na rin ba ito minsan sa iba? Na ikaw yung taong pinagmulan ng komento na ayaw nilang marinig? So ito na. Ito yung mga dahilan. Kaya hindi para sa akin okay. At hindi ko ini-encourage ang ganitong klaseng practice. Una, nakakababa ng self-esteem. Kagaya nga ng na-mention ko kanina, pwedeng yung taong yun, mababa na talaga ang tingin niya sa sarili niya. Pwedeng sa school o kaya sa workplace. Ginagawa na rin siyang katatawanan dahil sa katawan niya. And then, pagdating sa family gatherings, ganun pa rin? Aba, hindi naman yata tama yun. Kapag wala pa namang confidence ang isang tao, nakaka-affect ito sa overall performance niya. Sa tuwing mag-browse siya sa Instagram at makakakita siya ng mga sexy pictures ng artista o kaya mga friends niya, mag-i-echo sa utak niya ang remark na yon na sinabi mo. Hindi rin excuse ang, ano ka ba naman? Wala lang yun. Biro lang yun. Pampamilya lang naman. Exactly the point. Ang pamilya dapat ang unang sumusuporta, not the other way around. Pangalawa, pwedeng ang maging tingin niya sa sarili niya, kahiya-hiya. Pwedeng tanungin niya ang sarili niya, bakit ba kasi ako ganito? Kung hindi lang sana ako mataba, or kung hindi lang ako sobrang payat, hindi ako magiging laughing stock ng pamilya. Pwede ring hindi na niya gugustuhin pang lumabas because of the fear na lahat ng taong madadaanan niya, ganon din ang tingin sa kanya. Ang pagsi-self-isolate ay pwede ring maging effect ito sa kanya. Gugustuhin niyang lagi na lang mag-isa. Kasi in that way, walang magja-judge sa kanya. And most probably, yung family gathering na pinuntahan niya, yun na ang huling pagtitipon na pupuntahan niya sa buong buhay niya. Pangatlo, ang simple remark na ito ay pwedeng maging dahilan ng bad health conditions. Kagaya nga nung kay Megan, nagkaroon siya ng anorexia dahil lang pinoint out ng kaibigan nito ang belly fats niya. Baby fats?
Pwede naman because of the intent na magpataba na para hindi na siya maasar pa ng family members niya dahil sa pagkapayat niya. Ang maging ending, naging obese tuloy siya. O di kaya sa stress at pagka-depress niya, sa mga comments ng family members niya, idinaan na lang niya sa unhealthy na binge eating. Kain ng kain. Pang-apat, posible na magkaroon ng anger issues yung taong apektado nito. Lalo na kung paulit-ulit na nangyayari. Na sa tuwing magkikita sila, tuwing magsasama-sama sila, nasa kanya lagi ang spotlight. At ang anger, naku, nakakatakot yan pag naipon yan at hindi na ilabas. Pwede maging lagi na lang siyang irritable at maibuho sa taong nasa paligid niya yung galit at frustrations na hindi niya mailabas sa kanyang pamilya. Or worse, magpa-pile up ito ng magpa-pile up hanggang sa boom! Hindi na niya kayang kimkimin. At sumabog na lang bigla. Ang anger pa naman, it has the power to kill and destroy. And lastly, yung victim ng body shaming ay pwedeng piliin din na mag-body shame na lang. Katulad ng isang sponge. Okay? Kung ano yung nilagay mo sa sponge, yun din ang ilalabas niya. Because he can do nothing about his situation, mang-body shame na lang din siya ng ibang tao para magkaroon ng sense of fulfillment. Kaya nga 'di ba, yung mga bully, alam mo nang bubully yan kasi malamang sa kanyang family, sa bahay, bullied din siya. Kaya ganun din ginagawa niya sa iba. At para hindi na lang siya mag-suffer sa sitwasyon niya, ganun din ang gagawin niya sa iba yung ginagawa sa kanya. See? Grabe! Grabe ang posibleng maging epekto ng mga salitang bibitawan mo. Pero may paraan naman para maiwasan ang 5 effects na nabanggit ko kanina. Okay? Here are some tips para sa iyo ngayong holidays. Number 1. Hindi po icebreaker ang pag-comment sa katawan ng ibang tao. Kadalasan kasi inire-reason out ng iba na kaya lang naman daw sila nagtatanong about sa body fit ng iba dahil wala silang topic na mapag-usapan. Nako, don't me. Napakaraming tanong na pwede magsimula ang isang conversation. Pwedeng i-compliment mo yung fashion style niya, pagka-curly o bagsak ng kanyang buhok, kung saan siya nag-aaral o nagtatrabaho, o simply saying, kamusta ka? Diba? Ang daming pwedeng magandang panimula sa isang conversation. Kaya next time, ha? Next time na may mapansin ka, pansinin mo yung hindi posible na maka-offend sa iba. Number 2, i-estimate ang mood at personality ng mga taong nasa paligid mo. May mga tao naman kasi na keme lang ang remark sa katawan nila. They love their bodies at hindi reason ang sasabihin ng iba para panghinaan sila ng loob. Baka nga mag-joke pa sila at sakyan pa yung trip mo, di ba? Kaya matutong makiramdam. Kung nasisense mo na ilang sila sa crowd, yung taong gusto mong kausapin, wag mo nang mas gawing komplikado pa by making remarks na magiging mas uncomfortable siya. Remember, not all people are the same. And lastly, siguro ang pinakasimpleng may advice ko para maiwasan nating makasakit ng ibang tao unintentionally, treat that person as an acquaintance. Yes, you know him by name, pero hindi kayo magkabarkada o magkatropa. Kaya di ba, kapag nasa bagong circle of friends tayo, hindi naman tayo agad-agad mag-comment sa hindi natin ka-close, di ba? Kadalasan, nakikipag-asaran tayo kapag we already hold a place in that person's life. At alam niyang, ganyan talaga ang tabas ng bibig mo. Pero wala naman kang masamang intensyon. Oh, so yun. Try mong i-approach siya as if it's your first time meeting. Ngayon, if after a while komportable na siya sa'yo and willing na siya to have a friendly conversation with you, doon mo na siguro pwedeng mag-loosen up. Okay? Mag-loosen up kayo ng kaunti sa mga itatanong mo sa kanya. Okay, so paano ka ba mag-respond when somebody shames you? Di ba? Kahit saan man galing ang body shaming na yan, masakit yun.
Pwede kang i-body shame ng stranger sa online or yung mga taong kakilala mo. Lahat tayo ay susceptible sa body shaming. Pwede ka ma-shame sa iyong laki, sa iyong buhok, ay nakakalbo, ay lalagas, ay ang kapal, ay kulot, ay kinky, o kaya sa kulay ng iyong skin, ang itim mo naman. O kaya kung anong itsura mo. Diba? Sino man ang nasa behind niyan, pwede ka makagawa ng paraan para makontrol mo ang sitwasyon na yan. By figuring out ways to respond sa mga strangers or people online o mga acquaintances mo. So method number 1. Halimbawa, stranger, paano ka ba mag-respond sa kanya? Number 1, i-practice mo to ahead of time. Kung ang isang tao ay lagi nag-comment sa mga parte ng iyong katawan, pwede ka mag-practice, no? Ng iyong i-response sa mga komento niya. For instance, if people often comment about your weight negatively, mag-isip ka ng responses na pwede mong sabihin. That way, hindi ka ma-caught off guard. Halimbawa, pwede mong sabihin, wala kang pakialam sa aking bigat. Gusto ko ang buhok ko. Okay lang yan makalbo. Gusto ko yan. Sikat nga mga Hollywood Nakakalbo rin. O nagpakalbo pa. Yung mga hindi naman nakakalbo. O, diba? Pangalawa, isa pang method. Halimbawa, sinishame ka ng isang stranger. I-call out mo yung tao. Nasabihin mo, hindi ka nag-accept ng mga rude comments. Para naman, matake control mo yung situation. For instance, kung may nagsabi sa iyo, talaga bang mag-order ka niyan? Kailangan mo ba talaga yung mga calories na yan? Sabihin mo, hindi ko po na-appreciate ang pagkomento mo sa aking kakainin o sa aking gawin ng pagkain. Katawan ko to, it's my choice. Pero kung yung tao naging aggressive talaga sa iyo, it may be best to move on na lang. Ignore the behavior. Particularly kung nasa ibang lugar ka, no? Hayaan mo na lang. Safety should come first. Number 3, ito na yung sinasabi ko, ignore. Ignore them. Isang option to para ma-ignore mo na lang yung comment niya. Di mo kailangang i-respond yung mga negative comments sa'yo. Kasi that gives the person the attention they want. Kasi when you respond, binibigyan mo ng attention yung tao. Plus, kapag hindi ka naman nag-respond, mabibigyan mo yung tao mag-isip ng kanyang sinabi. So kapag in-ignore mo yung tao, huwag mo siyang tignan. Mag-pretend ka na hindi mo siya narinig. Ganun. Para siyang multo na wala kang naramdaman. Number 4, huwag mong hayaang pumasok yan sa'yo. It's never okay for someone to comment about your body. Pwede ka mag-decide kung gusto mo itong i-take negatively. Di ba? Just remember, usually, it's not about you. It's about that person na nagsasabi sa'yo ng mga negative remarks about your body. So, itry mong i-detach yung sarili mo sa negativity ng kanyang mga comments. Huwag mong bigyan sila ng satisfaction na makita nila na ikaw ay tinamaan sa kanilang sinabi at apektado ka. Mag-imagine ka na mayroong malaking window sa gitna niyong dalawa. Nakikita mo siya making a negative comment pero hindi ka niya naaabot. Di ba? So, isang method naman yung coping with body shaming online. Kasi uso tayo ngayon online . Ang gagawin mo, number 1, do not stoop to their level. Alam mo sa internet, it can be tempting na mag-resort tayo sa name-calling, personal attacks. Diba? However, wala naman patutunguhan yan. Ang mangyari niyan, kung papatulan mo sila, bababa ka sa kanilang level. Kung mag-respond ka man, mag-stick ka na lang doon sa sinasabi nila. Huwag mong atakihin sila by calling names. Kung naman, for example, if someone says, ang pangit mo, ang pangit ng ilong mo, hindi makakatulong kapag nag-reply ka, ikaw nga yung mukha mo panakot ng daga. Instead, you could say, salamat. Alam mo, gusto ko ang ilong ko. Ang opinion ko sa sarili ko ay hindi po nakadepende sa opinion mo. Ganun. Number 2, coping with body shaming online. Huwag mong i-torture ang sarili mo by reading the comments. Diba? Nakaka-tempt naman talaga magbasa ng mga komento. Pero kung na-body shamed ka online, di ba gusto mong basahin yung comment? Kaya lang, kapag binasa mo to, sinasaktan mo lang sarili mo. So instead, try to skip reading comments. Di ba? At kapag may nakita kang negative comment,
huwag ka na magbasa. Hayaan mo na. Skip. And number 3, coping with body shaming online, i-deal mo with private messages. Ang ibang tao kasi dinadala sa public forum ang mga messages na yan, di ba? Pero ikaw, huwag mong gawin yun. Huwag mo siyang gayahin. Di ba kanina, do not stoop to their level. So gawin mo privately. Sabihan mo yung tao, stop messaging you. Pwede mo sabihin, alam mo, nice opinion, but happy na ako kung ano ako. Please stop messaging me. Kung hindi pa rin sila mag-stop, i-block mo na yung tao. Diba? Ganun lang yung simple. Okay? And isa pang option, pwede mo siyang i-report as abuser or abuse online. Diba? Meron yun mga halimbawa sa forum, pwede silang ma-kick out kasi i-report mo sila sa admin, na ganun. Gawin mo na lang ganun. Huwag mo nang patulan. And number 4, sabi nga nila, do not feed the trolls. Maraming trolls ngayon. Di ba kapag nagbabasa ka ng mga comments about kung ano-ano dyan sa online, maraming nag-aaway, mga trolls po yan, mga bayaran yan. Huwag kang maniwala ng mga totoong tao yan. May industriya na po ngayon about trolls. Okay? Sinusweldohan ng mga yan para ipagtanggol ng isang tao or siraan ng isang tao. Depende sa kung anong order sa kanila. Okay? So do not feed the trolls. Simply walk away. Ganun lang yun. Huwag mo nang patulan. Number 5, if you fight back, fight with positivity. Alam mo sa internet, it's so easy for someone to go viral, di ba? At kapag nangyari yan sa'yo, halimbawa sa body shaming, one way you can deal with this, paano? Kung isang tao ay pinagtatawanan ka, making fun of your hair, pwede ka mag-post ng picture showing what you love about it. Di ba? You can include a caption, halimbawa, others may not love it, hindi lang magustuhan, but I think my hair rocks. Di ba? Pakita mo na proud ka sa kung anong meron ka. And also, maging prepared ka sa mga negative comments or feedback. Kasi may mga tao talagang hindi talaga maghinto sa pagiging bully. And method number 3, when you deal with friends, family, and acquaintances about body shaming. Halimbawa, number 1, isang option na pwede mong gawin when someone is body shaming you, halimbawa friend or family member, hindi mo kailangan maging mean sa kanila. Rather, just say na hindi mo na-appreciate yung comment nila and move on. At pwede mo rin i-explain kung bakit if you feel like it, di ba? Halimbawa, kung ang friend mo nagsabi sa iyo na, ang taba mo na, pwede mo sabihin, alam mo, I appreciate your concern. But, I am trying to be more positive about my body. Okay? I would appreciate it kung hindi mo sabihin yan sa susunod. Pero mas ma-appreciate ko kung hindi mo nasasabihin yan. Okay? Number 2, pwede kang hindi na lang mag-respond. Isa sa mga options, simply ignore. Kagaya kanina, simply ignore what the person says. It may seem rude sa kanya, but actually, it gives a person a chance to think about what he said. Di ba? Halimbawa, yung kaibigan mo nagsabi sa iyo na hindi bagay sa iyo yung damit na yan. Well, just ignore. Huwag mo na siyang intindihin. Isuot mo pa rin. Ikaw din naman magsusuot eh. Diba? Just smile and do not respond. Number 3, pwede mong gawin, magkaroon kayo ng honest talk with that person. Kasi friend mo or family member. Kasi may mga tao na kapamilya na they think na they are providing help, di ba? Advice sa iyong pangangatawan. Pwede mong kausapin siya ng heart-to-heart talk about yung gawi nila sa pagsabi nila sa iyo. Pwede mong sabihin na, alam mo, hindi mo na-realize na you're doing it, pero ito pong nararamdaman ko when you say something about my hair or body, kung anong paman. Diba? Na nasasaktan ka, ganyan. It makes you feel sad kasi gumagawa ka namang paraan para ayusin yun. Mga ganun. Para maintindihan nila ang nararamdaman mo. Kasi may mga kapamilya, kaibigan na hindi naman talaga nag-iisip ng ganun na sinasabi na ito pala ay nakakasama at nakakasakit na pala sa iba. So, try to make them understand. Okay? At talagang kung walang-wala na, number 5, bigyan mo sila ng space. Avoid. Refuse. Okay? Refuse to what? Entertain yung kanilang mga body shaming talk.
Or kapag mayroon kayong gathering sa family at nakita mo siya, huwag ka nang lumapit para wag na siyang matempa magsalita ng masama sa iyo. O, ikaw na lang mag-iwas. Also, paano nga ba talaga tayo mag-respond sa ibang tao kung itong taong ito ay nagsishame ng ibang tao? Hindi ikaw yung sinishame. Okay? Pwede mong gawin, mag-speak up ka. Okay? Magsalita ka. For instance, kung isang tao ay nagsabing habang kumakain kayo, sabi niya, itago na natin ng dessert kasi nakakataba lang yan. Baka madagdagan pa yung mga taba natin. Siyempre, yung ibang man nandito sa paligid na ganun ang kapangangatawan, apektado doon sa sinabi niya. So, ang gagawin mo, ganito na lang. Ako, gusto kong kumain. Sinong gustong kumain? Ganon. Hindi siya masyadong direkta, di ba? Kung gusto mo na maging direkta, address it directly. So, if someone says to another person na, alam mo, ang damit niya sikip naman sa'yo. Sabihin mo, alam mo, it's rude. Sa tingin ko, okay naman ah. Ganon. So, speak up. Next, pwede mong just leave the conversation na lang. Kasi ayaw mo ng gulo, di ba? So, just leave the conversation. Walk away from the conversation. Kasi kung isang tao nagbabody shame sa isang tao at yung nakarinig ay umalis na lang, nagbibigay yun ng message doon sa taong nagbabody shame na ay, mali yata yung sinabi ko. Hindi nila gusto yung narinig. And by leaving the conversation, magbibigay ka rin ng message doon sa sinishame na hindi ka kabilang doon sa nagsasabi sa kanya ng ganun. Hindi mo sinusuportahan yung tao nagbibigay ng shame sa taong yun. And lastly, mas maganda yung you offer support doon sa taong na shame. For instance, sinabihan ng pangit yung kanyang buhok, sabihin mo, you know what? Sa akin, okay ang buhok mo. And number 3, let the person know na sa tingin mo, hindi appropriate yung ginawa niya. Sabihin mo sa kanya na, I know, siguro, hindi mo naman minimin, but yung pagtawag mo sa kanya na hindi magandang buhok niya ay hindi maganda. Body shaming yan. So yun. Yan ang pwede mong gawin if you want to defend people sa body shaming. Kaya nga ba, di ba, Hugs? Sabi nga, speak life. So, anong big sabihin na to speak life? Kasi kanina na-mention natin about yung life and death sa Proverbs 18:21. Marami sa atin, hindi natin na-consider ang incredible impact ng mga words na sinasabi natin sa ibang tao. Ginawa tayo ng Panginoon para maging expressive na tao. And again, the Bible tells us that our words hold the power of life and death. Proverbs 18:21. Ang encouragement often comes through spoken words. Diba? Ganon din yung discouragement. Yung halimbawa yung reckless words na sinasabi natin, it pierces like a sword, sabi sa Bible. So to speak life is to be a person of encouragement, edification, and blessing din sa ibang tao through what you say. Sabi nga sa Proverbs 10:11, the mouth of the righteous is a fountain of life. So paano tayo maging follower ni Christ kung hindi natin to hahasain? Learn to harness our words so that when we speak life to those we love and dun sa mga taong lost and dying, makikita nila ang life sa sinasabi natin. Sabi nga, di ba, from the fruit of their mouth, a person's stomach is filled. And with the harvest of their lips, they are satisfied. Ang dila po has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Itong passage na to refers to words as the fruit of the mouth. Bunga ng bibig ay ang mga salita. Or, it can be called yung fruit of the lips. Ang harvest na ito ng ating mga pananalita can either bring benefits of life or destruction and death. Sabi nga, those who love it, yung tongue, refers to people who talk excessively. Mga madada. If you talk too much, talking too much leads to sin. At itong mga klaseng taong to will suffer ng consequences ng kanilang mga sinasabi.
So if you talk too much, kadalasan nagkakamali ka. Yung mga tao naman na they speak life, they understand na ang mga words na sinasalita nila ay may consequences. Di ba? Halimbawa, may isang taong nag-witness sa court. Yung kanilang mga words, pwedeng makapagbigay ng epekto doon sa tao, whether he lives or dies. Yung words natin can affect yung emotional and spiritual health ng isang taong nakikinig. Kasi ang words natin can destroy or build. It can destroy our marriage, family, friendship, ministries, churches. Inspiring ba tayo? With hope sa mga taong crushed ang spirits. Alam mo yung soothing, yung calming tongue is a tree of life. Pero yung perverse tongue, it crushes the spirit. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, yung words originate from the inside of our hearts. Galing yan sa loob ng puso mo. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So ang good person, out of his good treasure, brings forth good. Diba? Pero yung evil person, out of his evil treasure, it brings forth evil. Alin ka ba doon? Kaya lagi nating tatandaan, if we don't mean it, we should not say it. Kasi the words we say are important. Kasi ini-expose nito ang kondisyon ng ating mga puso. Minsan, ang mga salita natin ay nagiging kalaban na natin. Kasi yung isang kritikal na puso, nagsasalita siya ng mga mapanirang salita. Yung may bitter ang puso, meron siyang stinging words, nakakatusok. At ang self-righteous heart naman, napaka-judgmental. Yung walang papapasalamat na puso, laging nagko-complain, di ba? Pero on the other hand, yung loving na puso will speak uplifting words. Yung kontentong puso, nagbibigay ng words of faith. Yung humble na puso, nagbibigay ng words of acceptance. Yung pusong filled ng joy, lagi siyang merong grateful words. Diba? Ang love, contentment, humility, pati ang joy. Itong mga qualities na to, sa loob natin, will help us speak life to other people. So, if we are believers, dapat wise tayo na i-consider ang mga lumalabas sa ating pananalita. Kasi hurtful words of criticisms, kagaya ng body shaming, di ba? Yung mga negativity, yung hatred, hopelessness, it will eventually produce death. Sabi nga, di ba, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Na-mention ko na yun last time. But only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Diba? Ephesians 4:29. So if you speak life, it means to give words of hope, encouragement, support, instruction, love. So let your conversation be always full of grace. Diba? Sabi nga, seasoned with salt. Para naman, makapagbigay ito ng buhay sa iba. Kaya nga kapag may narinig ka, wala na akong halaga. Hindi ko alam kung bakit pa ako pinanganak. Walang nagmamahal sa akin. Nobody cares. I hate my life talaga. Walang kwenta tong buhay na to. Kapag marinig mo yan, we have a golden opportunity to speak life into that person. So, i-follow natin yung example ng ating Savior na si Jesus at i-proclaim yung good news sa mga taong ito, poor in spirit, di ba? Para makarecover sila, makalaya sila sa ganyang klaseng pakiramdam. Kaya wag nating kakalimutan na we can speak life and hope sa ating kapaligiran. So there you have it, hugs, Karyans, ang toxic trait ng mga Pinoy na pang body shame during family gatherings and especially tuwing holidays. So to sum it up, let's always be careful and conscious sa choice ng words natin. Kasi para sa atin, pwede wala lang yun. Pero yung taong masasabihan natin, it could affect and scar him or her for a lifetime. Kaya lagi nating tatandaan na may power po ang ating mga salita. Na dapat next time na tayo ay magsasalita, lagi tayong magbibigay buhay sa mga taong nakikinig.
So I hope may takeaway tayo ngayong araw. So hugs, Karians. I'll see you again sa ating next episode. God bless you. My name is Ronaldo. Always believe in love and keep the flame burning. Bye for now. Halina't makihugot na. Kontakin kami sa 0946-763-9858, 0929-359-4298, 0915-931-7184. Kung nais mong magkapag-ugnayan kay DJ Ron, maaari mo siyang bisitahin sa kanyang YouTube channel sa Hugot Radio.